Kapag sunod-sunod na ang pag-uulam natin ng mga karne at ang mga processed foods ay mainam na umiwas na rin muna tayo sa mga ganong klaseng pagkain dahil mas maganda ay kumain naman tayo ng mga masustansya at mga pagkain na very organic lang. So meron tayo dito kamatis at hinugasan ko na rin, tapos ito na mga nakikita nyo ay talbos ng kamote. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami ay madalas itong niluluto ng aking nanay dahil nga ito ay isa sa pangunahing ulam dito sa probinsya namin. Ito namang 4 na pirasong isda ay nabili ko sa palengke sa halagang 200 pesos at ang sabi nila ay ito raw ay malaking galunggong. Pero madalas sa mga bata kami ay bago kami umuwi galing sa eskwelahan, dumadaan na kami sa mga bukid-bukid. Yung mga bakas ng kalabaw ay aming pinupuntahan at nililimas dahil nga doon ay may makikita kang mga isda na maliliit at yun ay hinuhuli namin at inuuwi namin sa aming pamilya. At tapos naman pagka matataas na yung mga palay ay namimingwit naman kami ng palaka. So naalala ko pa yung palaka pagka wala kaming dalang salok ay pagka nahuli namin sa pamingwit ay diretso na sa aming kamay at nagkakandarapa pa kami sa paghuli. At ayun na nga, balik tayo sa pagluluto. Hiniwa ko lahat ng mga kamatis at nagprepare na rin ako ng sibuyas at bawang dito. At ito yung gagamitin nating panggisa. Nagpainit lang ako ng kawali dito at nilagyan ko na rin ng konting mantika dahil nga dito natin gigisahin yung ating hiniwa kanilang sibuyas at bawang at saka yung kamatis. Gisahin lang natin yung sibuyas hanggang sa lumabas ang kanyang amoy at susunod naman natin ilalagay dito ay yung bawang. Alam ko na marami na rin sa inyo ang mga nagmamadali sa kanilang mga bahay at hindi na rin makapagluto ng mga ganitong klaseng ulam dahil nga kuminsan ay kulang na tayo sa oras at napapabili na lang tayo ng mga lutong ulam. At pag mabango na nga ang ating ginigisa ay pwede na natin ilagay yung ating mga ginayat na kamatis. At itong kamatis na to ay hahayaan lang natin siyang maiga or hahayaan lang natin siyang magisa ng todo rito dahil ito ay gusto nating palamputin ng todo at yung tipong humihiwalay na nga yung balat sa kanyang laman. At para mas mapadali natin yung proseso na yun ay takpan lang natin at hayaan natin kumulo katulad nito. Kapag may mga buo-buo pa ay ligis-ligisin lang natin gamit ang ating sandok at ito ay madudurog na dahil nga malambot na ito. Ito sa amin sa Bulacan ay madalas itong iluto ng mga tao dahil nga minsan o kadalasan ay mas mura ang kamatis dito sa amin. Nilagyan ko lang ng patis at ng konting pampalasa at syempre lagyan na rin natin ng paminta para mag-combine na yung kanyang mga lasa. Tapos nga ay gagamit tayo ng 4 na sariwang itlog at ito ay ilalahok natin dito sa ating niluluto. At pag nailagay mo na lahat ng itlog ay haluin mo lang hanggang sa magmix na siya. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka nga ay sana naman i-comment mo kung taga saan ka at kung nakatikim ka na rin ba ng ganitong klaseng luto para naman alam ko kung hanggang saan nakarating ba itong video na to. At pag ganito na nga ang itsura ay ready to serve na ito at ang susunod naman natin ay iluluto natin yung talbos ng kamote. So lalagyan lang natin ng konting tubig hanggang sa malaga ito. Tapos pag ganito na ang itsura, pwede na rin siyang hanguin. Alam nyo ba na ang pagkain ng talbos ng kamote ay napakaraming benepisyong ibinibigay nito sa katawan. Subukan nyo i-research at makikita nyo ang mga bitaminang taglay nito. Susunod naman natin ay piprikan natin yung ating mga isda. At alam ko takam na kayo sa ating mga niluluto. Gusto ko nga rin palang magpasalamat sa lahat ng mga todo tangkilik at mga sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo ay wala rin po ako sa kanilalagyan ko ngayon. Kain na po tayo at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Maraming salamat po.